Wala kang dapat ikatakot. Hanggat kasama mo ko, hindi kita pababayaan. Hindi kita hayaang masaktan ng kahit sino, kahit na sarili kong pamilya. Ang gusto lang naman niya ay makapaghiganti kahit na paano sa walang hiyang ex. Pero bakit ngayon ay ikakasal na siya sa tiyuhin nito? Dear Amihan Stories presents Billionaire Bachelors Series 4, Marrying My Ex-Uncle, written by Binibining Manunulat. Lalaki lang ako, Gail. May pangangailangan din. Masyado kang madamot. Ni pagpapaligaya sa akin, hindi mo ako mapagbigyan. Ayaw mo ring magpahawak man lang kaya naghanap na lang ako ng ibang babaeng papayag sa gusto ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Gail ang mga salitang iyon na binitiwan ni Lyle na parang sirang plaka na ayaw tumigil. Alam niyang reputasyon ng dating nobyo pagdating sa mga babae nang maging sila. Ngunit na naigang tiwala niya sa sarili na mababago ito ng pagmamahal niya. Kaya ngayon, habang iniisip niya ang kinahinatnan ng kanilang relasyon, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nababaliw sa tindi ng sakit na kumakain sa kanya. 5 taon din silang naging magkasintahan. Pumapayag siya sa halik at ilang haplos nito sa kanya, ngunit sa tuwing nararamdaman niyang nagiging masyado ng malalim at seryoso ang takbo ng kanilang ginagawa, agad siyang tumitigil. Hindi dahil sa ayaw niya, pero pakiramdam niya kasi ay hindi pa siya handa. At ngayon, kahit na papano, nagpapasalamat siyang hindi niya yun ginawa dahil tiyak na mas malalim pang pagsisisi ang mararamdaman niya. Kita mo, Bessie, sinabi ko naman sa'yo na ang isang tao, kapag nanloko, manloloko na talaga yan at hindi na kailanman magbabago. Kahit punuin mo pa ng pagmamahal si Lyle, kung gusto niya magloloko at magloloko pa rin siya, no? Saad ni Emily, ang matalik niyang kaibigan. Tahimik naman na nagsali ng isa pa niyang kaibigang si Lucy ng alak sa kanilang mga shot glass. Niyaya niyan lumabas sa mga kaibigan para mag-inom, umaasang kahit sandali ay makalimutan niya ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Perpekto si Lyle bilang kasintahan. Sa loob ng 5 taon, naramdaman ko namang minahal niya ako. Pagtatanggol niya sa ex. Nasa na ngayon ang sinasabi mong perpektong Lyle? Singit ni Lucy. Hindi siya nakasagot. Napayuko na lang siya. Ano nga ba ang nangyari? Bakit biglang nagbago ang lahat? Gayong maayos naman sila bago ang panloloko nito. Pasensya ka na, Bessie. Ayokong maging bastos lalo na sa pinagdaraanan mo ngayon. Pero hindi naman kami nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Alam mo kung ano yung reputasyon niya. Kaya hindi ko maintindihan kung paano mo kinaya magtiis ng ganong katagal. Ani Emily. Ano nang balak mo ngayon, Gail? Tanong naman ni Lucy. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ay, sa totoo lang, hindi ko alam eh. Pakiramdam ko, may malaking kulang sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Nasanay kasi akong palagi nandyan si Lyle para sa akin eh. Gusto mo bang gumante? Nakangising tanong ni Emily. Nangunot ang noo niya. Anong ibig mo sabihin? Inginuso ni Emily ang likuran niya. Magkasabay silang napalingon ni Lucy doon. Who's that? Kuryosong tanong ni Lucy. That's Leandro Nicolas Montealegre, the oozing hot and super rich uncle of Lyle. Sagot ni Emily. Nangunot ang noo niya. 5 taon kaming naging magkasintahan ni Lyle pero hindi ko man lang nakilala yung tiyuhin niyang yan. Ang sabi ni Lyle nasa Europe daw siya at ang nag-iisang namamahala sa mga negosyo nila doon. Mas gwapo at mas mapanganib pa yan kaysa kay Lyle, no? Mukhang mas masarap din sa kama. Pero maraming usap-usapan na parang may allergy daw siya sa mga babae. Ani Emily. So, what your point, Em? Tanong ni Lucy. Gumisis si Emily. At saka tumingin sa kanya. Kung gusto mo gumanti sa ex mo, sa tingin ko, ang akitin at pakasalan si Leandro ang pinakamagandang paraan. Isipin mo na lang yung magiging itsura ni Lyle kapag nalaman niya, pinakasalan mo sarili niyang tiyuhin. Pwede rin, nang makaganti man lang ako kay Lyle, no? Hindi ko maisip kung ano magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang pinakasalan ko yung tiyuhin niya. Ang kaso, parang imposible rin namang magustuhan niya ako. Sabi niya sa kaibigan.
Sino ba namang hindi magkakagusto sa'yo, Gil? Tiwala lang, okay? He's just 5 years older than you. You're 25 and he's 30. Hindi na rin masama yun. Ani Emily. Kaya lang hindi naman ako ganyan eh. Ayokong gumamit ng ibang tao. Umirap ang kaibigan niya. Fine. Anyway, magsayo na lang tayo para makalimot ka. Pasalamat talaga yan si Lyle dahil hindi pa kami nagkikita. Kundi, nasapa ko na siya talaga. Ani Lucy. Tumango lang siya at sumunod na sa kaibigan. Sumayaw sila ng sumayaw sa dance floor na parang wala ng bukas. The party is at its peak. Hindi lang sila ang naroon. Marami ring customers ang nagsasayaw. Matapos ang 30 minutong pagsasayaw, naputol iyon ng mapalitan ng slow music ang tugtog. Pabalik na sana si Gail at ang mga kaibigan niya sa kanilang table nang biglang lumapit si Leandro sa kanya. Naghiyawan ang mga kaibigan nito sa kabilang table. May I have this dance? Tanong nito sa kanya. Tila naging kitikiti naman ang mga kaibigan niya sa tanong nito. Sure. Si Lucy na sumagot para sa kanya. Nahihiya lang umuo yan pero gustong-gusto niya talaga. Sabi naman ni Emily. Napakamuta lang siya sa kanyang batok at awkward na lumapit kay Leandro. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko ha, magugulo lang talaga sila. Anya. Ngumiti ang lalaki at halos malaglag ang panty niya nang makita kung gaano ito kagwapo sa malapitan. I'm Leandro Montealegre, by the way. Pagpapakilala nito sa kanya. I'm Gail Serrano. Sagot niya. Are you single or do you have a boyfriend? If you don't mind me asking. Umiling siya. It's okay, wala akong boyfriend. We just broke up. I found him cheating with another girl. Ngumiwi ang lalaki. Ginawa niya yun? Ang tanga naman niya. Napangiwi rin siya. Kung alam kaya nito na sariling pamangkin ang nanakit sa kanya, masasabi pa kaya nito yon? He did. Masakit yung ginawa niya pero pilit ko nang kinakalimutan. Alam ko naman na may iba pang lalaki dyan na mas nararapat para sa akin. Ngumiti ang lalaki. I think so too. Hindi na sila nag-usap pagkatapos noon. They were both busy dancing with each other. Kakatuwa nga na iyon ang unang beses na nakilala niya lalaki, pero hindi man lamang siya nakaramdam ng pagkaila. Siguro ay dahil ramdam naman niya ang respeto nito sa kanya. Matapos sila magsayaw, dumiretso silang dalawa sa table nilang magkakaibigan. Hindi na umalis sa tabi niya ang lalaki at nakitable na rin sa kanila. Hindi alam ni Gail kung bakit, pero kahit nakakakilala pa lang niya sa lalaki, ay magaan na agad ang loob niya rito. Come on, play dirty. Your stupid ex cheated on you. Ito na yung pagkakataon para gumanti. Pag-udyok sa kanya ni Emily. Emily, isipin mo naman yung sarili mo. Huwag palagi mabait sis, gumanti ka. Use his uncle. That's enough, Emily no. Huwag mo nang sulsulan si Gail. Tapos naman na, nangyari na. Ani Lucy. Leandro is here and he seems interested in you. Tamang pagkakataon para sa'yo. Napaisip siya. May punto rin naman si Emily. Ayaw naman niyang maging kawawa sa harapan ni Lyle at sa bago nito. Pero paano si Leandro? Ayaw naman niyang gumamit ng ibang tao para takpan ang sakit na nararamdaman niya. Pero ngayon pa ba siya magpapakamartir? Hindi niya alam kung anong klaseng masamang espiritu ang sumanib sa kanya dahil nang tanungin siya ni Leandro kung gusto niyang umalis doon, ay talagang pumayag siya sumama rito nang hindi na nag-iisip. Can't deny the fact that he's really attractive in her eyes. Yun na nga marahil ang dahilan sa pagsama niya rito. Gail woke up the next day beside a male body. Wala siyang suot na kahit anong saplot at hindi niya maaalala kung paano sila nauwi sa ganung tagpo ni Leandro. Nagsisisi pa siya? Oo, dahil talagang hinayaan niyang lamunin siya ng sakit na nararamdaman, imbis na makapag-isip ng maayos. Gusto niya sa bunutan ng kanyang sarili. Ilang taon silang magkarelasyon ni Lyle. Hindi niya na ibigay ang pagkababae rito. Pero si Leandro nakakakilala niya lang kagabi. Naibigay niya agad ang puri na pinakainiingatan niya rito. Oo, gaga siya. Gaga talaga siya. Hindi na siya nag-isip pa. Dali-dali na siyang tumayo at muling sinuot ang mga damit niya kagabi. Alam niya ang rules sa mga one-night stand at kahit pa sabihin na ginusto niya rin ang nangyari sa kanila na lalaki kagabi.
Hindi ibig sabihin noon ay may pananagutan na ito sa kanya. Ano nangyari kagabi? Hindi ka na namin napigilan na sumama ka kay Leandro palis sa bar kagabi. Mukhang tinotoo mo talaga yung payo ko sa'yo Tanong ni Emily sa kanya. Kadarating niya lang sa kumpanyang pinagtatrabahuhan na pagmamayari din ng pamilya ng kanyang dating nobyo na si Lyle. She got the job because of her own merit. Pinaghirapan niya yon at hindi basta ibinigay dahil lang sa nobya siya ng COO. Gusto kong sabihin na nagsisisi ako sa nangyari dahil naging padalos-dalos talaga ako kagabi. Pero hindi ko rin magawang magsisi dahil ang totoo, ginusto mo rin naman. Naiintindihan naman namin, Gail, no? Attractive naman talaga si Leandro. Kahit na sino siguro yung magkakagusto sa kanya. But I think you should move on first. Panindigan mo muna yung 3-month rule, no? Ani Lucy. Ang dami talaga nating nagagawang kabaliwan kapag may impluensya ng alak no? Natatawang wika naman ni Emily. Bumuntong hininga siya. Ay, ewan ko sa inyo. Pero bahala na. Bahala na kung ano yung sunod na mangyayari. Sa ngayon, magpa-focus na lang muna ako sa trabaho ko. Pero iba yung itsura mo ngayon Nagiging fresh looking pala talagang isang babae kapag nadidiligan Sabi ni Lucy. Umirap siya. Puro talaga kayo kalokohan. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Mamaya masita pa tayo at sabihin puro pakikipagchismisan lang yung inuuna natin. Anya. Abali si Gail sa kanyang trabaho nang biglang magkaroon ng komosyon malapit sa opisina ng COO nila na si Lyle. Napatingin siya doon at ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Leandro at Lyle na magkasama. Nagtitilian naman ng ibang office mate nila dahil nakakita na magwapo. Hoy, nakatingin sa'yo si Leandro. Bulong ni Lucy sa kanya. Hindi niya pinansin ng kaibigan. Tumigil ka nga. Saway niya rito. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Napalunok siya na hindi sinasadyang magtama ang mga paningin nila ni Leandro. Parang muling bumalik sa alaala niya ang bawat haplos, bawat bulong at bawat halik na nagpasirko sa mundo niya kagabi. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Pangasar ni Lucy. Tumahimik ka nga. Mahinang saad niya. Pilit na ibinababa ang tingin sa papel na hawak niya kahit wala naman siyang naiintindihan sa binabasa. Sa hindi kalayuan, kita niyang seryosong nakikipag-usap si Lyle sa tiyuhin nito. Halatang may pinag-uusapang mahalaga mga ito. Ngunit paminsan-minsan ay lumilihis ang tingin ni Leandro. Diretso sa kanya. Gail. Napaigtad siya nang marinig ang malamig, ngunit malalim na boses na iyon sa likuran niya. Dahan-dahan siya lumingon. Bumungad sa harapan niya si Leandro. Matangkad ang lalaki, tuwid ang tindig, at kitang awtoridad sa bawat galaw nito. Mas dominante pa kaysa kay Lyle. Sir, pilit niyang pinanatiling normal ang boses niya, kahit parang may naglalarong kuryente sa dibdib niya sa sobrang kaba. Sa opisina ko, ngayon din. Walang emosyon itong utos sa kanya. Napalingon si Lucy at Emily sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Pare-pareho nilang hindi inaasahan ang naging utos nito. Kanina lang naikuwento sa kanya niya na Emily na bumabang posisyon ni Lyle na dating CEO. Ngayon ay COO na lang. At dahil sa bansa na raw muling maglalagi si Leandro, dito ibinigay ang CEO posisyon ng kanilang kumpanya. They said, Leandro is much more capable to handle their family's business than Lyle. Nasabi rin ng dalawa na may naka-assign na CEO sa kumpanya nila sa ibang bansa. Pero chine-check pa rin iyon ni Leandro from time to time at hands-on pa rin doon ng lalaki. Hindi niya maiwasang mamangha. Buti nakakaya pa nitong ganong karaming trabaho. Kung siya kasi yun, baka mas pinili na lang niyang mag-resign. Pero kung sa bagay, naikwento naman sa kanya ni Lyle noon na sobrang passionate ni Leandro sa mga negosyo ng pamilya ng mga ito. Grabe ka, Gil. CEO na nga yung ex mo, tapos may pa-uncle ka pa na CEO. Ikaw na talaga, girl. The best ka! Hindi na siya nakasagot. Tahimik siya sumunod kay Leandro na hindi niya maintindihan kung anong kailangan sa kanya. Pagpasok nila sa opisina, agad na sinara ni Leandro ang pinto. Ngunit sa halip na paupuin siya, hinila siya nito papalapit. Hindi niya naituloy ang sasabihin nang biglang idiin siya ni Leandro sa pinto.
Ang isang kamay nito ay nasa gilid ng ulo niya, habang ang isa'y marahang humahawak sa baywang niya. Di ka man lamang nagpaalam na alis ka na. Bulong nito. Bahagyang nakayuko ang lalaki upang magtagpo mga mata nila. Napasinghap siya. One night stand lang yon. Pilit niyang sinabi, kahit nanghihinang tuhod niya sa distansya nilang dalawa. Bahagya itong ngumiti, ngunit hindi yun umabot sa mga mata nito. Talaga? Ganun ba yung ginagawa ng isang babaeng walang pakialam sa kung anong nawala sa kanya? Patapos ang gabing yun na mainit nating pinagsaluhan? Wala akong... Bigla siya napatigil ng marahang haplusin ni Leandro ang pisngi niya. Pababa sa kanyang leeg na parabang kabisado na nito ang bawat parte ng katawan niya. Sinungaling. Mahina nitong saad. Sir, nasa opisina tayo. Ano naman ngayon? Sa tingin mo ba may maglalakas loob na pumasok dito nang walang pahintulot ko? Natahimik siya. Doon niya mas naramdaman kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng lalaking nasa harapan niya. Hindi lang bilang tiyuhin ni Lyle, kundi bilang isang taong kayang kontrolin ang sitwasyon, pati na rin siya. Hindi kita tinrato kagabi bilang isang pagkakamali. At hindi rin kita bala kalimutan. Pero dapat, hindi na naman niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang halikan nito. Marahan sa unang halik nito na parabang tinatanong siya kung papayag ba siya. Ngunit nang hindi siya umiwas, lalong naging mariin ang halik nito. Punong-puno ng pag-angkin na hindi niya maipaliwanag. Napakapit siya sa dibdib nito, hindi dahil gusto niyang itulak ito palayo, kundi dahil kailangan niya ng masasandalan. Sir, pabulong niyang sambit nang maghiwalay ang mga labi nila. Huwag mo akong tatawaging sir kapag tayo lang dalawa. Bulong nito habang nakadikit pa rin ang noo sa kanya. Napapikit siya. Delikado itong ginagawa natin. Mahinang saad niya. Mas delikado kung magpapanggap kang wala lang nangyari sa ating kagabi. Inis na sagot ito. Saglit siyang natahimik. Ano bang gusto mo mangyari? Tanong niya rito. Bahagyang umiti ang lalaki. I want you, Gail. Walang pag-aalinlangan sagot ito. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit hindi niya alam kung maniniwala pa ba siya rito. Kung ang dahilan ng huling heartbreak niya ay dahil sa isang Monte Alegre din. Ano sinabi sa'yo na Uncle Leandro? Mariin tanong sa kanya nila. Pagkalabas niya sa opisina ni Leandro, ay agad siyang hinila ng lalaki papunta sa pantry. Inilakpan nito ang pinto. Wala, may inuutos lang siya sa akin. Pagdadahilan niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sagot nito. Natawa siya. Eh di huwag ka maniwala. I'm still your boss, Gail. Pakiayos ang pagsagot mo sa akin kung ayaw mong matanggal ka sa trabaho mo. Nangunot ang noon niya. Wow, ikaw na nga yung nag-cheat tapos ngayon hindi nadamay mo pa yung trabaho ko? Lumamlam ang mga mata ng lalaki. I'm sorry. Pwede ba tayo mag-usap ngayon? Gusto ko sana mag-explain. Umiling siya agad. Nagloko ka na, Lyle. Kaya wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sagot niya. It's just one-time thing, Gail. Ikaw pa rin naman yung mahal ko. Kung gusto mo, pwede rin tayo magpakasal na. Handa na akong harapin ang habang buhay na kasama ka. Sagot nito. Ano bang pinagsasasabi mo, Lyle? You already cheated on me. Sa tingin mo ba mapapatawad pa kita pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Hindi ko sinadya yun. Giit nito. Lalo siyang nairita sa sinabi nito. Paanong hindi mo sinasadya, Lyle? Nag-cheat ka. Ginusto mo yun dahil kung hindi, bakit mo naman papatulan na babaeng yun, di ba? Sagot niya. We've been together for 5 years, Gail. Itatapon mo na lang ba lahat dahil lang sa isang pagkakamali ko? Malalim siyang bumuntong hininga. Anong akala mo sa akin? Nahahayaan kang paulit-ulit akong lokohin? Naging tanga ako nung naniwala ako sa mga matatamis mong salita noon, Lyle. Pero hindi ako magpapakamartir. Marami pang lalaki riyan na kaya kong ipalit sa'yo. Tumango-tango si Lyle. Ang dali mo naman sabihin yan. Ganun na lang ba ako kabilis palitan para sa'yo? Bakit? Nirespeto mo ba ako? Naisip mo man lang ba ako ang mararamdaman ko nung nagdesisyon kay lokohin ako? I hate you so much, Lyle. Hindi kita mapapatawad. Kita niyang pagkaubos ng pasensya ng lalaki. Kung noon, wala siyang ibang ginawa kundi ang iplis ito ng iplis. Ngayon ay wala na siyang pakialam dito. Nang hindi na magsalita si Lyle,
Lumabas na siya ng tuluyan sa pantry. Eksakto namang paglabas niya. Naroon si Leandro sa labas. Bakit magkasama kayo ni Lyle sa loob? Seryosong tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Tingin ko naman, hindi ko kailangang explain ang sarili ko sa'yo. Sagot niya saka humakbang paalis doon. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang bastos sa harapan ng boss niya. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, ay bigla na lang siyang hinawakan nito sa pulsuhan at pinigilang umalis. Gail, Napahinto siya. Dahan-dahan siya napalingon kay Leandro. Nakatitig ito sa kanya. Seryoso at tila binabasa ang bawat emosyon sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago kanina pa. bakit parang galit ka? Tanong nito sa mababang boses. Napangisi siya ng pilit. Hindi ba obvious? Hindi ako nakikipagbiruan, Gail. May problema ba? Gusto ko marinig mula sa'yo. Natahimik siya sandali. Hindi niya alam kung bakit, pero sa paraan ng pagtitig dito sa kanya, parang ang hirap magsinungaling. Gusto niya agad sabihin dito ang totoong nararamdaman. Kalimutan mo na lang. Personal na bagay. Kasama si Lyle sa personal na yan? Tanong nito, bahagya pang nangunot ang noo. Hindi na siya kasama sa kahit anong meron ako ngayon. Diretso niyan sagot. Bahagyang gumalaw ang panga ni Leandro. May ginawa siya sa'yo, no? Umiling siya. Hindi ko na kailangan idetalye pa sa'yo. Tahimik itong tumitig sa kanya ng ilang segundo. Sinaktan ka ba niya? Siya ba yung sinasabi mong ex mo na nanloko sa'yo? Kuryosong tanong nito. Natawa siya na mapait. Mag-e-expect pa ba ako na mamahalin niya ako? Lahat naman kayong mga lalaki. Sa una lang magaling. Huwag mo lalahatin, Gail. Hindi lahat ng lalaki kagaya ni Lyle. Sinasabi ko na nga ba't hindi pa handang batang yun sa responsibilidad na ibinigay sa kanya ng mga magulang ko sa kumpanyang ito. Sa pakikipagrelasyon pa lang ay palpak na siya agad. Nangunot ang noon niya. Ha? Ang sabi ko, ang tanga-tanga ni Lyle dahil pinakawalan ka pa niya. Hindi niya inaasahan ang ganong klaseng sagot mula rito. Sir Leandro. Putol nito. Napakurap-kurap siya. Ano po? Leandro ang itawag mo sa akin kapag tayo lang dalawa. Dagdag nito. Hindi yata tama yun. Alangan niyang sagot. Mas hindi tamang para ng pakikitungo niya sa'yo. Balik nito agad. Napakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi. Bakit pa kayo nakikialam? Dahil nakita ko kung gaano ka nasaktan kagabi. Hindi mo man sabihin pero alam ko nasasaktan ka. Bakit? Ano ba ako sa'yo? Halos pabulong niyang tanong. Sandaling natahimik si Leandro. Tila pinag-iisipan ang isasagot. Pagkatapos ay dahan-dahan itong yumuko at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Isang babaeng hindi dapat sinasayang. Bulong nito. Parang may kumabog sa dibdib niya. Sir Leandro. Gail, tignan mo ko. Mahina nitong tawag. Sabay haplos ng hinlalaki sa pulsuhan niyang hawak pa rin ito. Napatingin siya sa lalaki. Kung may lalaking hindi kayang panindigan ang pinagsamahan niyo, ibig sabihin, hindi siya nararapat sa'yo. Hindi ganun kadali yun, Leandro. Sagot niya. Madali lang kung alam mo halaga mo. Balik nito. Natahimik siya. Unti-unti nitong hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Sa susunod na magmamahal ka, huwag mong piliin yung kung sino-sino lang. Napalunok siya. At sinong dapat kong piliin? Bahagya itong ngumiti. Yung lalaking kayang gawin ang hindi na kayang gawin ni Lyle para sa'yo. Alin doon? Ang hindi ka saktan. At hindi ka kailanman ipagpapalit. Sagot nito. May ganun pa bang lalaki ngayon? Mahina niyang tanong. Meron pa naman. Kailangan mo lang buksan ang mga mata mo. Bulong nito. Nalaki ang mga mata niya. Bago pa siya makasagot, biglang bubukas ang pinto ng pantry mula sa likod niya. Gail. Sabay silang napalingon ni Leandro. Si Lyle iyon. Nakatitig ito sa kanilang dalawa habang tila nag-aapoy ang mga mata. Dahan-dahang ibinaba ni Leandro ang kamay niya, pero bago tuluyang bumitiw, bahagya nitong pinisil ang palad niya. May problema ba, Lyle? Kalmadong tanong ni Leandro, pero ramdam ang autoridad sa boses ito. Napatras si Lyle na bahagya. Wala, Uncle. Kung wala, bumalik ka na sa trabaho mo. Anito. Hindi na nakapagsalita si Lyle. Tumalikod na ito't umalis.
Hinarap naman siya ni Leandro. Can I ask you something? Tanong nito. What is it? Did you sleep with me last night to get back at him? Tumango siya. Wala namang punto para i-deny niya pa. Kaya gaya po ng sinabi ko, mas mabuti na sigurong kalimutan na lang natin yung nangyari. Buisit! Inis na palatak ni Gail nang maramdaman ang pagbaliktad ng sikmura niya sa amoy ng bawang mula sa niluluto ng kaibigan si Lucy. Dali-dali siyang tumakbo sa sink at doon dumuwal na dumuwal. Linggo ngayon, wala silang pasok pare-pareho sa kumpanya, kaya naisipan nilang mag-lunch sa kondo niya para makapag-relax naman matapos ang isang buwan ng pagiging abala sa trabaho. Ilang araw ka ng ganyan puna ni Emily. Ilang minuto pa siya sa harapan ng sink bago bumuti ang pakiramdam niya. Inayos na lang ang sarili saka bumalik sa kitchen table. Hindi kaya buntis ka? Tanong ni Lucy. Nangunot ang noon niya. It's been 1.5 months simula nang may nangyari sa kanila ni Leandro. Nakalimutan na nga rin niya ang gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Nitong mga nakalipas na araw, pansin na pansin niya ang pagkakahilig niya sa maaasim na pagkain. Madalas din siyang makatulog sa trabaho. Palagi siyang iritado at emosyonal. Higit sa lahat, 2 weeks na ring delay ang menstruation niya na hindi naman nangyayari dahil regular naman siyang dinadatnan. Imposible. Isang beses lang may nangyari sa amin dalawa at simula naman noon. Naging professional na lang yung turingan namin sa isa't isa. Hindi pa ako pwedeng mabuntis. Hindi pa ako handa. Sagot niya. It's scary, Gail, I know. Pero siguro dapat ka munang mag-PT kapag na-confirm natin kung totoong buntis ka nga. Saka ka magpasya kung anong plano mong gawin. Ani Emily. Napatango-tango na lang siya. Hinayaan niyang bumaba ang mga kaibigan para bumili ng PT. At habang naghihintay siya sa mga ito, napuno naman ang isip niya ng agam-agam, takot at pangamba. Kasi paano nga kung buntis siya? Hindi niya alam kung magiging isang mabuting ina ba siya. Gayong hindi naman niya naranasan na magkaroon o mahalin man lang ng isang ina. 10 taong gulang lang kasi siya nung iniwan siya ng ina sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Hindi na rin niya nakilala ang ama. 15 anyos naman siya nang mamatay sa sakit ang tiyahing nagpalaki sa kanya. Simula noon, wala na siyang ibang inasahan na magtataguyod sa sarili, kundi siya lang. Mahirap ang buhay niya noon. Pinagsasabay niyang trabaho at pag-aaral. Buti na lang hindi siya sumuko agad at nagawa niyang maging successful sa buhay. Pagbalik ni Lucy at Emily sa kondo niya, agad na ipinagamit ng mga ito sa kanya ang PT. 5 ganoon ang ginamit niya na may iba't ibang brand at lahat ng iyon. Iisa lang ang lumabas na resulta matapos ang ilang minutong paghihintay. You're pregnant! Naiiyak na anunsyo ni Emily. Hindi na rin tuloy niya napigilan ng sarili. Tuluyan na rin siya naiyak. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa itsura nilang magkakaibigan dahil talagang nag-iiyakan na silang lahat doon. You should tell Leandro about this. Ani Lucy pagkalipas ng ilang sandali. Tumango siya. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanya to. Hindi ko nga alam kung ano sunod na gagawin ko rito eh. Isa pa, sinabi ko sa kanyang kalimutan na lang niya na may nangyari sa amin. Alam ko natatakot ka. Pero huwag kang mag-alala dahil nandito lang kaming dalawa ni Emily para sa'yo. Hindi ka namin iiwan at hindi ka namin pababayaan. Sabi ni Lucy. But I doubt na kakailanganin pa tayo ni Gail once sa malaman na ni Leandro yun tungkol sa pinagbubuntis niya. Tingin ko naman hindi siya yung tipo ng lalaki na tatakbo sa responsibilidad. Ani Emily. Pero grabe to ha. Iniisip ko pa naman baka isa sa aming dalawa ni MC mauna mag-asawa at magkaroon ng anak. Tapos ngayon, ikaw pa talaga yung nauna. At syempre, magtatampo talaga kami kung hindi kami magiging ninang ng baby mo. Natawa siya. Oo naman no, papayag ba ako na hindi kayo maging parte ng buhay ng anak ko? Nag-insist si Lucy na ipagluto siya ng paborito niyang pagkain. Si Emily naman panayang scroll sa internet na mga kailangan niyang malaman tungkol sa pagbubuntis. Kahit na ilang beses na niya sinabi rito na magpapacheck up pa naman siya. Excited din talaga ang kaibigan niya. Excited na talaga ako makita yung magiging reaksyon ni Leandro kapag nalaman niyang buntis ka. Sabi ni Emily. At saka this past few days nakikita naman namin na close kayong dalawa. Gusto ko nga yung itanong sa'yo nakakalimutan ko lang.
Sobrang busy kasi natin itong nakaraang buwan. Ani Emily. We're not close, Ems. Ginagawa ko lang talaga yung trabaho ko. Bakit parang biglang nagbago yung emosyon sa mga mata mo? Hindi ka ba masaya na buntis ka? Tanong ni Lucy. Masaya naman, kaya lang hindi ko maiwasang mag-isip at matakot Leandro is a fine gentleman. Maraming humahanga sa kanya at marami pang ibang babae riyan na pwede niyang mahalin. Hindi ko naman sinabi na mahalin niya ako. Siguro natatakot lang ako na maiwan sa responsibilidad na kaming dalawa yung may gawa. Pero kung ganun man yung mangyayari, more than willing akong palakihing mag-isa to kahit wala yung tulong niya. Mahabang litanya niya. Kaya nga kailangan mo sabihin sa kanyang totoo para makapag-usap na rin kayo. At nang malaman mo kung saan ka lulugar sa buhay niya, ako man nahihirapan din sa sitwasyon mo no, sabi ni Lucy. Totoo yan, wala namang problemang hindi nare-resolba sa maayos na usapan. Dagdag pa ni Emily. Tumango siya. Tama naman din ang mga kaibigan niya. Kailangan na nga niyang makausap si Leandro. Maaga pumasok si Gail kinabukasan. Kagabi pa lang, napagandaan na niya ang pagsasabi kay Leandro ng tungkol sa pagbubuntis niya. Ayaw niyang isipin na maaaring maging reaksyon nito. Wala na siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay masabi rito ang totoo. You go, girl. Tell him the truth, okay? Sabi ni Lucy. Tumango siya at naglakad na papunta sa office ni Leandro. Kumatok pa muna siya ng 3 beses sa pinto bago tuluyang pumasok. Mag-isa lang ang lalaki sa opisina nito. Abalang-abala rin ito sa ginagawang trabaho. Naupo siya sa visitor's chair sa harap ng working table nito. Pinanood niya pa ng ilang sandali ang ginagawa nito bago magsalita. Are you busy? Tanong niya na makalapit dito. Hindi naman. Anong kailangan mo? Tanong nito sa kanya. May gusto sana akong sabihin. What is it? Inilapag niya ang 5 pity kit sa table ni Leandro. Mabilis ang tibok ng puso niya sa sobrang kaba. Napatingin naman agad ang lalaki sa mesa nito at kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito. You're pregnant? Tila kalmado lang na tanong nito. Yes. Akala ko wala kang balak sabihin sa akin ng totoo Sagot nito. Nangunot ang noo niya. What do you mean? I don't understand. Kahapon ko lang nalaman na buntis ako, Leandro. Alam mo bang hindi ko napapansin na mga pagbabago sa'yo nito mga nakarang araw? Alam kong buntis ka, hindi mo lang inaamin. Leandro, galit ka ba? Hindi ko talaga alam na buntis ako. Kahapon ko lang nalaman nung nag-test na ako. Napapansin ko rin naman yung mga pagbabago sa katawan ko pero hindi ko naisip noon na baka nga buntis ako. Dahil 1 beses lang namang may nangyari sa atin. Biglang lumamlam ang mga mata ng lalaki. I'm sorry. I didn't mean to upset you. Akala ko lang gusto mo itago sa akin ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis mo. Aaminin kong natakot talaga ako nung nalaman kong buntis ako. Bahagyang nanginig ang boses niya habang nakayuko. Hindi niya kayang salubungin ng mga mata ni Leandro. Ramdam niyang paninikip ng dibdib dahil sa magkahalong takot, kaba at pag-asa na baka matanggap nito ang ipinagbubuntis niya. Natakot ako kung paano ko sasabihin sa'yo. Kung paano ka magre-react. Dugtong pa niya. Sandaling natahimik ang silid. Napabuntong hininga si Leandro bago marahan tumayo mula sa kinaupuan nito. Lumapit ito sa kanya. Bawat takbang ng lalaki ay tila mas nagpapabilis sa tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa pagbubuntis niya. Pero lalo talagang gumuwapo sa paningin niya ang lalaki. Gail. Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang kanyang baba gamit ang daliri nito. Napilitan siyang tumingin sa mga mata nito at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang lambing sa tingin nito. Bakit ka matatakot? Mahinang tanong nito. Dahil hindi ko alam kung tatanggapin mo. Halos pabulong niyang sagot. Sandali itong natahimik bago bahagyang umiti. Sapat na yon para magdulot ng init sa dibdib niya. Bakit hindi ko tatanggapin? Gail, anak ko rin yan. Hindi niya napigilang mapukarap-kurap. Leandro, hindi ako galit, okay? Dugtong nito agad. Nagulat lang ako at oo, medyo natakot din. Pero hindi dahil ayoko,
kundi dahil ayokong magkamali sa inyo. Sa amin? Nanginginig niyang tanong. Tumango ito sa kadahan-dahang hinawakan ng kamay niya at pinisilyo na marahan. Sa'yo at sa baby natin. Napakagat sa kanyang pang-ibabang labi si Gail. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula sa lalaki. Akala niya, galit, pagtanggi o malamig na reaksyon ang sasalubong sa kanya. Pero kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Leandro, hindi ko alam kung kaya ko bang. Mahina niyang sabi. Anong hindi mo kaya? Tanong nito. Saka bahagyang yumuko para magpantay ang kanilang mga mata. Ang maging nanay sa kanya. Hindi ko naranasang mahalin ng isang ina kaya hindi ko alam kung makakaya ko bang maging isang mabuting ina. Paano kung mabigo ko siya? Hindi agad sumagot si Leandro. Sa halip, mas sinigpitan pa nito ang hawak sa kamay niya. Kaya mo yan. At kung sa tingin mo hindi, nandito naman ako para tulungan ka at umalalay sa'yo. Napatitig siya rito. Sigurado ka ba dyan? I mean, maiintindihan ko naman kung hindi mo matatanggap to. Ngumiti ito ng bahagya. Hindi ko hayaang mag-isa kang harapin ang lahat ng ito. I'm your baby's father and it's my responsibility to take care of the both of you. Hindi ako mawawala sa tabi niyong dalawa. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon. Hindi na niya napigilan ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Parang unti-unting natutunaw ang lahat ng takot na bumalot sa kanya mula nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Dahan-dahang inilapit ni Leandro ang isang kamay nito sa tiyan niya. Tila nag-aalangan pa nung una. Pwede ba? Mahinang tanong nito. Napangiti siya, saka bahagyang tumango. Oo. Maingat itong ipinatong ang kamay sa tiyan niya. Pareho silang natahimik sa sandaling yon. Parang huminto ang mundo at silang dalawa lang ang naroon. I'm so excited. Bulong ni Leandro, manghang-mangha. Ako rin, na-excite na ako sa paglabas niya. Tumingin ito sa kanya. I'm going to be a father, Gail. Thank you so much for this wonderful blessing. Dagdag nito, napangiti si Gail. Magpapacheck siguro ako bukas. Gusto ko masiguro na maayos ang baby natin. Sabi niya rito. I will cancel all my meetings tomorrow. Sasamahan kita. Sagot ito. Agad siyang umiling. Mahalaga yung mga kailangan mong gawin dito sa kumpanya, Leandro. Pwede namang ako na lang yung pupunta sa ospital bukas o di kaya isasama ko na lang sila Lucy at Emily para may kasama ako. Sagot niya. Ayaw mo ba akong kasama? Pwede naman akong lumiban sa trabaho kahit isang oras lang para masamahan ka. Gusto ko rin makita kung maayos ba yung kalagayan ng anak natin. Tumango siya. Wala nang nagawa kundi ang pumayag na lang. Naiintindihan din naman niya. Excited lang din talaga ito. Dahil first time dad. What? Are you sure, son? Gulantang na tanong kay Leandro ng kanyang ina. Tumango siya. Yes, mother. My girlfriend is pregnant. Sagot niya. Girlfriend? Music to his ears. Kahit na hindi pa naman niya talaga girlfriend si Gail. Doon din naman ang punta nila. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman niya nang malamang buntis si Gail na nagkaroon ng bunga ang isang gabing pinagsamahan nilang dalawa. He was so happy. That's good news! Wow, hindi ako makapaniwala na magkakaapo ako sa iyo. Buong akala ko kasi, tatanda ka na lang na binata dahil sobrang ilap mo sa mga babae. Nasabi mo na ba ito sa dad mo? I'm sure he'll be so happy. Anito. Hindi pa, mama. Nag-golf pa si dad kasama yung mga kaibigan niya. Tumango ito. So, kailan namin mamimit ang daughter-in-law ko? Gumiti siya. I will bring her here tomorrow, ma'am. Aalis lang kami ngayon para makapagpa-check up siya at pasigurong nasa mabuting kalagayan ng baby namin. You look so happy, anak. Hindi na tuloy ako makapaghintay na makilala siya. I should thank her for making you happy. Anito. Mama. Ang tagal na simula nung huling beses na nakita kong ganito kakasaya. Malamlam ang mga matang sabi ng kanyang ina. Saglit itong natahimik bago muling nagsalita. Bas mahinahon na ang tono ng boses ito ngayon. Anak, mahal mo ba siya? Napahinto siya. Saglit na sumagi sa isip niya mukha ni Gail. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang inaamin ang pagbubuntis nito. Ang magkahalong tapang at takot sa mga mata nito. Yes, mama.
Marahan niyang sagot. I love her. Hindi ko rin alam kung kailan o paano nagsimula. Basta ang alam ko mahal ko siya. Ang totoo niyan, ang tagal ko nang nag-iisip ng paraan para mapalapit sa kanya. Blessing in disguise na nga lang ang pagbubuntis niya dahil ngayon, pwede ko na siyang lapitan na numang oras ako gustuhin na. Hindi ko kailangang mag-isip ng idadahilan. Mabilis marahil para sa iba na nagkagusto siya agad kay Gail. But so what? Sigurado siyang ayaw niyang mawala ang babae sa kanya. At lalong ayaw niyang mawala sa kanila ang batang dinadala nito. Ngumiti ang kanyang ina. Tila nakahinga na maluwag. Mabuti naman, dahil hindi biro ang papasukin niyo. Hindi lamang ito tungkol sa inyo. May bata ng kasali. Yes ma'am, alam ko. Isama mo siya dito bukas ha? Gusto ko siya makilala. I will. Mag-ingat kayo sa pagpunta sa ospital. Opo. Pagkatapos ng usapan, agad siyang tumayo at kinuha ang susi ng sasakyan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Susunduin naman niya si Gail. Tahimik ang loob ng sasakyan habang nagmamaneho si Leandro. Paminsan-minsan ay palihim niyang sinusulyapan si Gail na katabi niya. Nakatingin lamang ito sa bintana na tila malalim ang iniisip. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Umiling ito. Wala akong ganang kumain eh. Sinusuka ko lang din naman kasi. Hindi pwede yun, Gail. Kailangan mo kumain. Para sa'yo at para kay baby. Alam ko nahihirapan ka pero kailangan mo pa rin subukan. Mariing sagot niya. Napalingon nito sa kanya. Huwag mo akong utusan, Leandro. Bahagya siya napangiti. Hindi kita inuutusan. Pinapaalala ko lang naman. Nabasa niya sa internet kagabi na paiba-iba raw ng mood swing sa mga babaeng buntis. Kaya hindi na siya nagtaka sa pagsusungit sa kanya nito. May gusto ka bang kainin? Pwede tayong pumunta kahit sa restaurant mo gustong kumain mamaya pagkatapos ng check-up mo. Anya, bahagyang nagkibit-balikat si Gail. Kahit ano. Napabuntong hininga si Leandro. Alam niyang hindi totoo yon. Kilala niya si Gail. Kapag sinabi nitong kahit ano, ibig sabihin, wala talaga itong gana o may gusto pero ayaw lamang aminin sa kanya. Tumaan muna tayong drive-thru ngayon para makakain ka. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Bibiling ko agad. Sandali ito na tahimik bago marahang nagsalita. Gusto ko ng maasim. Yung mangga. Napangiti siya. Yan, mas maayos. Akala ko naman wala kang gana. May gana naman ako. Pero pinilang kasi yung mga pagkain na hindi ko sinusuka. Sagot nito, sabay iwas ng tingin. Hindi napigilan ni Leandro ang mapangiti habang iniisip kung gaano ito ka-cute kahit nagsusungit. Nauna silang huminto sa isang fast food chain. Bumili siya na makakain doon ni Gail na agad din namang inubos ito. Sunod naman ay huminto siya sa gilid ng kalsada, malapit sa mga tindahan. Sandali lang. Anya, anong ginagawa mo? Kunot noon tanong ni Gail. Bibili lang ako ng mangga. Simpleng sagot niya bago lumabas ng sasakyan. Hindi nagtagal ay bumalik na rin siya na may dalang supot ng hiniwang hilaw na mangga't bagoong. Pagpasok niya sa kotse, agad niyang inabot yon kay Gail. Tikman mo muna kung kakayanin ang sikmura mo. Sabi niya. Saglit itong tinitigan ng dala niya bago sumubo ng maliit na piraso. Nanatili ang tingin niya sa babae habang naghihintay ng reaksyon nito. Masarap. Para bang nabunutan siya ng tinig. Mabuti naman. Napansin niyang tuloy-tuloy nang kumakain si Gail. Napanatag siya doon. Buti na lang. Mabuti na lang at hindi mo sinuka. Biro niya. Sinamaan siya nito ng tingin pero may bakas naman ang ngiti sa labi nito. Huwag kang magbiro ng ganyan, masasakal talaga kita. Natawa siya ng mahina. Ilang sandali silang nanahimik bago niya muling pinaandaran sa sasakyan. Habang nagmamaneho, napansin niyang may dumi sa gilid ng labi nito. Hindi niya napigilang umiti. Sandali. Sabi niya. Ano na naman? Hindi na nito natapos ang sasabihin. Nang bahagya siyang lumapit at marahang pinunasan ang gilid ng labi nito gamit ang daliri. Natigilan ito. Leandro, May dumi kasi. mahina niyang paliwanag. Salamat. Bulong nito. Gail. Tawag niya rito sa mas mababang boses. Ano? Mahinang tugon nito. Pagkatapos ng check-up, pwede ba kitang ilabas? Kahit simpleng lakad lang. Date ba yan? Ngumiti siya. Kung papayag ka.
I want to know you more. Sandali ito natahimik bago marahan tumango. Sige. Hindi niya napigilang mapangiti na mas malawak. Para bang may kung anong init na kumalat sa dibdib niya. Sana talaga ituloy-tuloy na itong magandang pagsasamahan nila ni Kate. Hindi lamang dahil sa magkakaanak na sila, kundi dahil gusto niya talagang maging parte ng buhay nito. Katatapos lang ng check-up ni Kate, normal naman ang lahat ng pagbubuntis niya. Inabisuhan lang siya ng doktor na huwag masyadong magpaka-stress at inumin ang mga gamot at vitamins na inarekomenda nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip niya ang reaksyon ni Leandro kanina nang kumpirmahin ng doktor ang pagbubuntis niya. Sa sobrang saya nito, ito pa mismong kumuha sa doktor ng mga babasahin para sa mga nagdadalang tao. At ito na rin ang bumili ng vitamins niya at gatas. Ha? Ano sabi mo? Gulantang na wika niya. Gusto kang makilala ng mga magulang ko. Sagot nito. Nasa loob na sila ng sasakyan nang sabihin nito yon. Napatitig siya sa lalaki. Ako? Bakit naman? Bakit hindi? Agad na balik ni Leandro. Bahagya itong umiti habang nakahawak pa rin sa manibela. Ipinagbubuntis mo yung magiging anak natin, ang apo nila. Napalunok siya. Paano mo ko ipapakilala sa kanila? Paano kung magtanong sila kung paano tayo nagkakilala? Sasabihin mo ba na bunga lamang ito lahat ng isang one-night stand? Sasabihin ko sa kanila ang totoo. At saka hindi naman natin kailangan ng kahit ano para maging totoo nararamdaman ko sa'yo. Nanahimik siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi pa rin siya sanay sa ganong bersyon ni Leandro na malambing, maalaga, at halos hindi maalis ang ngiti sa labi. Leandro, Natatakot ka pa rin ba? marahan tanong nito. Oo, kaunti. Sa akin o sa kanila? Sa lahat-lahat. Sa magiging reaksyon nila. Sa magiging reaksyon ng lahat. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napatingin siya kay Leandro nang patayin itong makina. Leandro? Dahan-dahang humarap ang lalaki sa kanya. Umangat ang kamay nito at marahang hinawakan ang pisngi niya. Tignan mo nga ako. Napilitan siyang tumingin dito. Wala kang dapat ikatakot. Hanggat kasama mo ko, hindi kita pababayaan. Hindi kita hayaang masaktan ng kahit sino. Kahit pa sarili kong pamilya. Nanlambot ang puso ni Gail sa mga salitang yon. Hindi niya namalayang napakapit siya sa manggasang polo na lalaki. Sigurado ka? Natatakot na kasi ako maulit yung nangyari sa amin ni Lyle noon. Alam ko magkaibang lalaki naman kayo at mas matino ka sa kanya. Hindi ko lang din talaga maiwasang mag-alala eh. I'm sorry for doubting you so much, Leandro. Ngumiti ito. Saka dahan-dahang binaba ang kamay nito sa tiyan niya. Hindi lang ako basta sigurado sa ating dalawa. Excited pa nga ako eh. Napatingin siya sa kamay nitong nakapatong sa tiyan niya. Hindi pa man halatang pagbubuntis niya. Pakiramdam niya ay biglang naging totoo ang lahat sa simpleng haplos na yon. Hello baby. Bulong ni Leandro. Bahagya pa itong yumuko. Si daddy to. Huwag mong pahirapan si mami mo ah. Napangiti siya kahit may bahid ng luha mga mata. Hindi pa nga marunong umintindi yan. Natawa si Leandro. Hindi ko lubos sa kalain na magiging ganito o kasaya. Noon kasi, tinanggap ko nang hindi ako magmamahal dahil ang tingin ko sa pag-ibig ay isang laro lang. Pero hindi ko naman lubos sa kalain na hahantong pala ako sa puntong magiging ganito kabaliw dahil lang sa pag-ibig na yan. Napakurap-kurap siya. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba narinig? Mas lumapad ang ngiti nito. Mahal kita, Gil. Alam ko nabibilisan ka sa lahat-lahat. But you bewitched me the first time I met you. Hindi ko lang magawang aminin dahil paano ko ipapaliwanag na sa unang kita pa lang natin ay nagustuhan na kita. Na mas lumalalim pa yun sa bawat araw na nakakasama kita sa trabaho. Hindi niya alam kung ano ang mas uunahin. Ang kabog ng dibdib niya o ang pag-init ng pisngi niya. Leandro. Hindi na siya pinatapos magsalita ng lalaki. Dahan-dahan itong lumapit. Nagbigay pa ito ng sapat na oras para umatras siya. Pero hindi niya ginawa. Pagkatapos, marahang dumampi ang labi nito sa noo niya. Isang simpleng halik pero sapat para maramdaman niya ang kakaibang init na bumalot sa buong pagkatao niya. Hindi kita pipilitin, pero papatunayan ko sa iyo araw-araw na kaya kitang panindigan. Kayong dalawa.
Napapikit siya, saka marahan sumandal sa balikat ito. Leandro, pwede bang samahan mo muna ako sandali? Ngumiti ito at mas hinigpitan pang yakap sa kanya. Hanggat gusto mo. Ilan sandali pa, nakarating sila sa puntod ng kanyang tiyahin. Gusto niya kasing ipakilala ang lalaki rito. Tiya, natupad ko na po yung matagal na ninyong pangarap para sa akin. Magkakaroon na po ako ng sarili kong pamilya. Sana po'y nandito pa kayo para personal niyong makita tong lahat. Sobrang saya ko po ngayon. Anya. Tahimik niyang pinanood si Leandro na nililinis ang puntod ng kanyang tiyahin. Pagkatapos ay saka naman ito iniligay doon ang bulaklak at 2 kandila na binili nila. Alam mo ba, simula nung iniwan ako ni Mama sa pangangalaga ni Tia Lina, siya na yung bumuhay sa akin. Wala na siyang hininging kapalit o ano paman. At tinuring niya talaga akong parang anak. Nakakalungkot lang kasi maaga siyang kinuha ng Panginoon sa akin. Pero hindi ko naman siya makakalimutan. Pati na rin yung mga payo niya sa akin. Kuwento niya rito. Ang bata pa niyang mamatay. Sagot nito. Tumango siya. Oo, totoo yan. Sobrang bata ko pa rin nung mamatay siya kaya maaga rin ako namulat sa realidad ng buhay. Huwag kang mag-alala. Dahil simula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa pang muli. Ngumiti siya. Thank you, Leandro. Thank you so much. Ngumiti rin ito sa kanya. Mom, Dad, this is my girlfriend, Gail Serrano. Pagpapakilala ni Leandro sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito ngunit hindi na rin nag-react. Ayaw naman niyang gumawa ng eksena sa harap ng mga magulang nito. Nakangiting yumakap sa kanyang ina ni Leandro. Nagulat siya doon. Hindi niya inasahan ang ganoong pakikitungo mula dito. Welcome to the family, Iha. Bati nito sa kanya. Please call me Mama. Dagdag pa nito. Napatingin siya kay Leandro. Nahihiya siyang gawin ang request ito. Come on, Iha. Call me Ma'am. Ma'am. Nahihiyang anya. At magtatampo ako kung hindi mo ko tatawaging Dad. Sabi naman ng ama ni Leandro. Dad. Nahihiya niya ulit na sabi. You guys are insane. Kapag iniwan talaga ako ni Gil dahil sa yung dalawa, bahala kayo. Nakasimangot na sabi ni Leandro. Ngumuso sa Mrs. Monte Alegre. Grabe ka naman anak. Gusto lang naman namin na makilala ang daughter-in-law namin. Sagot ito. Bakit hindi na lang tayo kumain ng tanghalian? Doon kami nagpahanda ng lunch sa garden ng mama mo. Maganda para kay Gail ang makalanghap na sariwang hangin. Anang ama nito. Tubangong ina ni Leandro. You're right, Dad. Halika na, Iha. Pumunta na tayo roon at kumain. I'm sure napagod ka rin sa biyahe at nagugutom na ngayon. Thank you po. Mas lumapit si Leandro sa kanya. Ramdam niya agad ang init ng kamay nitong dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Parang natural na ganoon ang ginagawa nito. Okay ka lang? Mahina nitong bulong. Oo. Sagot niya. Pero hindi pa rin niya magawang salubungin ang tingin nito. Nahihiya pa rin siya. Hindi ka naman kinakabahan, no? May bahid ang tukso sa boses ni Leandro. Hindi kaya. Agad niyang sagot. Pero mas lalo lang siyang kinabahan. Gumisi ito. Liar. Talaga naman. Anya at saka bahagyang hinampas ang braso nito. Natawa ng mahina si Leandro. Saka mas sinigpitan pa ang paghawak sa kamay niya. Relax ka lang. Hindi sila nangangagat. Sabi nito. Hindi nakakatawa. Bulong niya ulit. Ang cute mo kapag kinakabahan ka. Biglang sabi nito. Napatingin siya rito. Nanlalaki ang mga mata. Leandro? Kunwaring inosente ang itsura nito. Tumigil ka nga. Pabulong niyan sabi. Napatingin ang ina ni Leandro at napangiti. Leandro, alagaan mo na maayos si Gail ha? Sabi nito habang naglalakad na sila papunta sa hardin. Ma'am, hindi mo na po kailangang paalalahanan dahil yan naman po talaga yung gagawin ko. Sagot ni Leandro na hindi pa rin binibitiwan ang kamay niya. Kita naman namin. Gusto ko lang talagang makasigurado na hindi mo sila pababayaan. Grabe kayo. Para naman sinasabi niyo na hindi ako marunong mag-alaga. Huminto sila sa gitna ng hardin. Punong-puno ng bulaklak at maaliwalas ang paligid. Pinaghila siya ni Leandro ng upuan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito binibitiwan ang kamay niya kahit naupo na sila.
Dito ka lang sa tabi ko. Sabi nito. Paano ko aalis? Nakakapit ka sa akin. Sagot niya. Gumiti si Leandro. Saka bahagyang sumandal papalapit sa kanya. Kasi kung may bala kang tumakbo sa akin ngayon, hindi kita hayaan. Ang OA mo. Bulong niyang hindi maitago ang ngiti sa labi. Hindi OA to Sagot ni Leandro. Alam mo ba kung gaano ko ka-proud ngayon? Napakurap-kurap siya. Ang yabang-yabang ko sa harap ng parents ko dahil kasama kita. Diretso nitong sabi. Leandro. Mahina niyang tawag sa pangalan nito. Imbes na sumagot, bahagya na lang siyang tumango at pinisilang kamay nito pabalik. Sinimula na niyang maglagay ng pagkain sa plato ni Leandro. Inuna niya muna ito bago siya naglagay ng pagkain sa sariling plato. Titig na titig naman sa kanya ang lalaki habang pinapanood siya sa ginagawa. What's wrong? Tanong niya rito. Hindi ko lang inaasahan na gagawin mo yan para sa akin. Anito, natawa siya. Ito lang pala yung magpapakilig sa'yo eh. Hayaan mo simula ngayon, palagi na kitang ipagsasandok ng pagkain mo. Biro niya rito. Sumimangot ito. Shut up, Gail. Mas lalay siya natawa sa naging reaksyon nito. Kinikilig ka nga? Panunodyo niya rito. Hindi no, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Anyway, kumain na tayo. Tumango siya at nagsimula na rin kumain. Ang cute niyong dalawa. Mukhang in love na talaga kayo sa isa't isa. Naalala ko tuloy nung kabataan namin ng daddy niyo. Ganyan-ganyan din kami sa isa't isa. Kahit nga ako na-surprise din na. Magtatagal kami ng ganitong katagal. Kahit na noon para din kaming aso't pusa kung magbangayan. Anito. Huwag sana kayong magbabagong dalawa at mas mahalin pa ninyong isa't isa. Sabi naman ng dad ni Leandro. Hindi na po ninyo kailangang palalahanan ng ganyan dahil yan naman po talaga yung gagawin ko. Sobrang swerte ko na po kay Gail at sa magiging baby namin. Hindi po ako gagawa ng kahit anong dahilan para mawala pa sila sa akin. Matamis ang umiti ang ina ni Leandro. That's my son. Madam, nasa labas po si Sir Lyle. Anang kasama sa bahay ni na Leandro. Tumango si Mrs. Montealegre. Let him in. Sagot ng Gina. Agad na kinabahan si Gail. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ni Leandro kapag nalaman ng mga ito na ex niya si Lyle tapos biglang buntis siya ngayon sa anak ni Leandro. Baka ang init ang pagtanggap ng mga ito sa kanya mapalitan ng galit. Nag-aalalang binalingan niya si Leandro. Mukhang nagas naman siya agad ito. Don't worry, ako nang bahala. Anito sa kanya. Lumapit pa siya dito lalo. Paano kapag nalaman ng parents mo na ex ko si Lyle? Baka magalit sila sa akin. Bakit magagalit sila sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. At isa pa, di naman ikaw yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni Lyle. Hindi na siya nakasagot ng tuluyan nang dumating sila. Kitang-kita niyang pangungunot ang noon nito nang makita siya doon. Gail, what are you doing here? Tanong sa kanya nito. Oh, you know her, Lyle? Naipakilala na pala sa'yo ng uncle mong bago niyang girlfriend. Ani Mrs. Montealegre. Uncle Leandro's girlfriend, Mamita? Tanong ni Lyle. Yes, Lyle. My girlfriend and your soon-to-be aunt. Sagot ni Leandro. What? But she's my girlfriend, uncle. Nagiit ni Lyle. Ex-girlfriend, Lyle. Leandro, Lyle? What do you mean? Gail is my girlfriend, Mamita. Hindi ko naman alam na mismong tiyuhin ko pa palang magiging karibal ko sa babaeng mahal ko. She's not your girlfriend, Lyle. Nawala siya sa'yo simula nung nagpasya kang lokohin siya. Sagot ni Leandro. I didn't mean it, uncle. Kaya nga ako nandito dahil gusto ko sana magpatulong sa'yo kasi gusto ko magkabalikan kaming dalawa. Tapos malalaman ko na kayo na. Hindi napigilan ni Gail ang mapahigpit ang hawak sa laylayan ng damit niya. Parang biglang sumikip ang dibdib niya sa narinig. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya si Lyle. Pero hindi niya inaasahang sa ganong sitwasyon sa harapan ng pamilya ni Leandro. Lyle, tama na. Wala na tayo, matagal na. Napatingin sa kanya si Lyle. Bakas ang sakit at disbelief sa mga mata nito. Gail, hindi pwedeng ganun na lang yun. Nagkamali ako, oo, pero kaya kong itama yun. Kaya nga ako nandito, di ba? Para ayusin tayo. Please, wag mo naman akong saktan ng ganito. Anong aayusin pa? Tapos na kayo, Lyle. Kung pinahalagan mo lang sana siya, sa tingin mo ba mawawala siya sa'yo? Singit ni Leandro. Bahagya itong lumapit sa kanya at inakbayan siya sa balikat.
Napakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi nang maramdaman ang braso ni Leandro sa balikat niya. Kahit na papano sa kabila ng lahat, nakahanap siya ng lakas doon. Uncle, please. Ani Lyle na halatang pinipigilan ang pagbuhos ng galit. This is between me and Gail. No, hindi na ito tungkol sa iyong dalawa. Dahil ako nang kasama niya ngayon. Mariing ani Leandro. Napapikit siya sandali. Ramdam niyan tensyon sa paligid. Ang bigat ng bawat titig, bawat salita. Gail, sabi mo sa kanila. Sabi mo mahal mo pa ako. Pagsusumamo ni Lyle sa kanya, dahan-dahan siyang umiling. Hindi na Lyle. Nanginig man ang boses niya, pinilit niyang maging matatag. Minahal kita noon, pero nasira mo yun dahil sa panluloko mo. Hindi na ako babalik sa dati. Dahil ba sa kanya? Mariin tanong ni Lyle, sabay turo kay Leandro. Napatingala siya kay Leandro at nagtama ang mga mata nila. Nandoon ang tahimik na pangunawa ng lalaki sa nangyayari. Hindi. Dahil yun sa sarili ko. Dahil mas pinipili kong hindi na masaktan ulit. Tahimik na napamura si Lyle at napaatras ang isang hakbang. So, ganun na lang yun, Gail. Ipagpapalit mo ako sa sarili kong tiyuhin. Hindi kita pinagpalit. Nawala ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Sagot nito. That's enough! Napalingon silang lahat kay Mrs. Monte Alegre na kanina pantahimik na nagmamasid sa kanila. Lyle, hindi kita pinalaki para mang-agaw ng hindi na sa'yo. At lalong hindi para baliwalay ng sakit ang ginawa mo sa isang babae. Anito. Pero mamita, Umiling ito. no. Kung gusto mong ayusin ang sarili mo, gawin mo yon. Pero huwag mong pilitin ang taong matagal nang umusad at nag-move on sa'yo. Napayuko si Lyle, halatang walang maisagot. Napabuntong hininga siya. Tila nabawasan ng bigat sa dibdib niya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. Marang inawakan ni Leandro ang kamay niya. Okay ka lang. Bulong nito. Tubango siya, kahit alam niyang hindi pa talaga. Oo, basta nandito ka. Ngumiti ito, saka marang hinaplos ang likod ng kamay niya. Nandito lang ako. Dahil sa simpleng pangakong iyon ng lalaki, bahagyang kumalma ang magulong isipan niya. Ilan sandali pa siyang tinitigan ni Lyle bago ito tuluyang umalis. I'm really sorry po. Hindi ko po agad nasabing tungkol sa amin ni Lyle at sa ganitong paraan niyo pa po nalaman. Anya sa mga magulang ni Leandro. What happened? Tanong ni Mrs. Monte Alegre. Minahal ko po si Lyle noon, pero hindi ko po lubos maisip na magagawa niya akong pagtaksilan. Sagot niya. What do you mean? Ipinagpalit po niya ako sa ibang babae dahil hindi ko maibigay ang isang bagay na gusto niya. Hindi pa po kasi ako handa noong mga panahong yun. At buti na lang po, hindi ako nagpadala sa mga matatamis niyang salita dahil ako lang din naman pala yung masasaktan sa bandang huli. Napailing si Mrs. Monte Alegre. I think we spoiled him too much. Nasanay siya noon na pwedeng-pwede niyang takasan ng lahat dahil may pera naman kami. Ngayon heto siya at akala naman ay madadaan na naman sa isang sorry ang lahat. It's not your fault, Mama. Hindi mo na po kasalanan kung yan yung dam tinahak niya. Hindi po tayo nagkulang sa pagtuturo at pagmamahal sa kanya. Yes, we spoiled him. Pero ginawa lang naman natin yun sa pag-aakala. Iyon ang nararapat dahil maaga siyang naulila ng mga magulang niya. 3 months later, marahing naplos si Gail ang kanyang tiyan habang nagluluto ng dinner para sa kanyang fiancé. A month ago, hindi niya maalala kung anong klase ng pangumbinsi ang ginawa sa kanya ni Leandro at talagang napapayag siya nito na lumipat na siya sa bahay nito. And it was the happiest day of her life. Ilang araw matapos niya lumipat sa bahay nito, nagpropose rin sa kanya ang lalaki na hindi naman niya tinanggihan dahil aminin man niya o hindi. Sobrang obvious naman na mahal na rin niya ito. Nako, nagluluto ka na naman. Mapapagalitan na naman kami ni Leandro kapag nakita ka niya rito sa kusina. Sabi ni Nana Agatha. Kapapasok lang nito sa kusina at nadatnan siya nito doon na abala sa pagluluto. Natawa siya. Naisipan ko lang po na ipagluto siya, Nana. Natutuwa po kasi ako at ang haba-haba ng pasensya niya sa akin kahit ng arte-arte ko. Sagot niya. Natural lang naman ang ganyan sa mga nagbubuntis, Gail.
Ngumiti siya ngunit hindi niya napigilan ng mapailing sa sarili. Pero minsan po, kahit ako yung naiirita na rin po ako sa sarili ko. Eh kung ganon, mas lalo siyang hindi maiirita sa'yo. Mahalik ka nun, iha. Kita naman sa paraan ng pag-aalaga niya sa'yo. Sagot ni Nana Agatha. Napayuko siya't muling hinaplos ang tiyan. Nana, sa tingin niyo po ba magiging mabuti akong ina? Agad na lumambot ang mukha ng matanda. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Gail, hindi tinatanong yan, nararamdaman yan. At kitang-kita ko pala ngayon, magiging mabuti kang ina sa magiging anak niyo. Napangiti siya. Kinakabahan lang po siguro ako, kaya kung ano-ano naiisip ko. Eh normal lang naman siguro yan. Pero huwag kang mag-alala, nandito kami. At higit sa lahat, nandyan si Leandro. Parang sinakto ng pagkakataon. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok doon ang lalaki. Bakit nandito ka na naman? Agad na tanong ni Leandro sa kanya. Nakakunot noo pa ito. Kunwaring galit ngunit halatang may halong pag-alala naman sa boses. Napanguso siya. Nagluluto lang naman ako, hindi naman masyadong nakakapagod to. Lumapit si Leandro at agad na kinuha ang sandok sa kamay niya. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na dapat nagpapahinga ka lang. Hindi ka na dapat napapagod pa sa mga ganitong klase na gawain. Hindi naman ako nagpapagod eh, at saka gusto ko ipagluto ka. Napabuntong hininga ito bago marang hinawakan ang kanyang mukha. Gail, mas gusto ko ikaw yung inaalagaan ko. Pulong nito. Eh gusto ko rin naman na kasing alagaan ka. Matigas talagang ulo mo ano. Mas matigas kaya yun sa'yo. Pabalik niyan sagot. Napailing na lang si Nana Agatha habang pinagmamasdan silang dalawa. Ako na nga lang ang lalabas. Mukhang hindi na ako kailangan dito. Nana! Sabay nilang tawag dito, ngunit dire-diretso lamang ito lumabas. Natawa siya. Yan, ikaw kasi. Kasalanan ko pa ngayon? Natatawan sagot ni Leandro. Hindi na siya nakasagot nang marahang hilahin siya nito palapit. Ipinagdikit nito ang mga noo nila. Miss na kita. Bulong nito. Maghapon lang tayong hindi nagkita. Sagot niya ngunit kinikilig din naman. Matagal na yun para sa akin. Ang cheesy mo. Sa'yo lang naman ako nagkakaganito. Sagot nito saka marahang inilapat ang labi sa kanya noo. Napapikit siya sa ginawa nito. Ramdam niya ang init ng pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng lalaki. Isang bagay na hindi niya inaasahang mararanasan niyang muli matapos sa mga pinagdaanan. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Leandro sa kanyang tiyan. Kumusta naman kayo ni baby? Tanong nito na puno ng lambing ang boses. Okay naman kami. Nawala na yung mga cravings ko sa iba't ibang klase ng pagkain. Bahagya itong yubuko at marang hinalikan ng kanyang tiyan. Ganun ba? Hello baby, magbait ka ha? Huwag mong pahirapan si mami mo. Natawa siya. Baka nga naririnig ka na niyan. Malay naman natin. Nagtawanan silang dalawa. Leandro, mahina niyang tawa. Salamat. Para saan? Sa lahat. Ngumiti ito at marang hinawakan ng kanyang baba upang itaas sa mukha niya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikaw at ang baby natin. Kayo ang tahanan ko. Bago pa tuluyan tumulong kanyang luha, mabilis siyang niyakap ni Leandro. Hey, bawal umiyak. Bulong nito. Hindi ako umiiyak no. Pilit niyang sagot habang nakangiti. Sinungaling. Natatawang sabi nito. Mas lalo siya napangiti at mas sumigpit ang yakap sa lalaki. Sa mga sandaling iyon, sigurado na si Gail na anumang pagsubok ang dumating sa kanilang dalawa. Kakayanin nila yon basta't magkasama sila. Malapit ang kasal natin, sabi ni Leandro. Tumango siya. Excited na nga ako eh. Wala akong alam sa mga pinagpapalado mo para sa kasal nating dalawa. Dahil maging yun eh, ayaw mo pa rin pagawa sa akin. Nakangusong sabi niya. Napangiti ang lalaki. Sabi ko naman sa'yo na ako nang bahala sa lahat, diba? Wala ka nang ibang kailangang gawin kundi ang umattend sa kasal natin. Sagot nito. Oo na. Para namang may chance pa ako makatakas eh. Halos naman yata ng buong Pilipinas na ikakasal tayo. Dapat lang no. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw eh, para lang sa akin. At ako'y iyong iyo lang. Ngumiwi siya. Ang corny mo naman. Mahal mo naman. Natatawan sagot nito. Natawa na rin siya. Mahal na mahal nga. I love you too.
And I love you more. Hindi siya makapaniwala ng isang pagkakamaling nagawa niya noon ay ang magbibigay ng sobra-sobrang kaligayahan sa kanya ngayon. Naging mabilis man ang lahat para sa kanila ni Leandro. Ang mahalaga ay meron pa silang habang buhay na pagsasamahan para mas makilala at mahalin ang isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!